Good day everyone and welcome back dito sa ating The Blind Chef Kitchen. It's your Manong B again. So ngayon, magluluto tayo ng exotic ba na dish o may pagka-exotic na dish. Kilalang kilala ito sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Bataan. At gagawa tayo ng kalderetang bibe. So ito ang ating mga ingredients. Meron tayong 5 cloves ng garlic. Meron tayong 5 na small na red onions. Meron tayong isang buong bibe or duck. Ito yung nilinisan namin, dirines and chinap-chop and marinated sa kalamansi at konting soy sauce. Meron tayong medium na carrots, saka potatoes, 4 na piraso, frenay. Meron tayong diced na bell pepper at yung ating isang slice na bell pepper. Gagamit din tayo ng Coco Mama na gata ng nyog. Gagamit din tayo ng famous na Reno liver spread. Gagamit tayo ng tomato paste. Meron tayong 4 na ripe na tomatoes na fresh, kasama yung pulp. So, meron tayong laurel or bay leaf, pickle relish, soy sauce o toyo, at ang pinakamasarap na tamis-angas na banana ketchup. So ayan, magluto na tayo ng kalderetang bibe. So buksan ko muna yung aking kalan. Okay. So ngayon gagamit tayo ng pressure cooker dahil para mas mabilis. Kung mayaman naman kayo, marami kayo pambili ng LPG, why not? Gamit kayo ng kaldero. So, naglagay na ako ng oil kasi syempre hindi ko naman nakikita. So, painitin natin konti yung ating oil. Then, igigisa na natin yung ating mga ingredients. So, unahin natin ang ating sibuyas. Yan. Make sure na yung sibuyas ay translucent bago natin ilagay yung garlic. Mas maraming sibuyas, mas masarap ang kaldereta. So, pag lumabas na yung aroma ng ating sibuyas at medyo translucent at malambot-lambot na, saka natin ilalagay ang garlic. Kasi ang garlic madaling maluto. Pero up to you kung ano naman gusto nyo unahin. Okay, garlic. Then, ilalagay na natin yung ating tinadtad na, yung ating bibe na minarinate natin sa soy sauce at kalamansi. Isotay lang natin siya. Then maglalagay tayo ng ating laurel. Toyo muna. Magdagdag tayo ng toyo. So maglalagay tayo ng laurel after ng toyo para kumapit na yung lasa at magtanggal ng gamey na flavor ng ating bibe. So after nyan, habang naggigisa, ilalagay na natin yung ating tomatoes. Fresh tomatoes ang gamit ko kasi gagamit tayo ng
and yung tomato paste. Mga 3 tablespoon ng tomato paste. Then, isa natin at patuyuin muna na. Yung iba, nalalasahan sa pato o sa bibig. Pero depende naman yan sa pagluto. Make sure kasi pag duck ang ginamit nyo, make sure na yung sarsa nyo o yung sauce nyo, medyo may pagka-fruity yung flavor to cover up dun sa gamey taste ng ating bibe. Kasi medyo parang may pagka-anggo yung ating bibe o yung pato. So habang nag-boil siya, maglalagay tayo ng black pepper. Konting black pepper. Then wait muna natin siya bago natin ilagay ating water, or if you want, you can use chicken stock at ang ating kokomama na gata. So ayan mga kabusog. So nasaute at naglabas na yung juices ng ating kamatis at yung ating duck, bibe, o anong gusto nyo tawag. Maglalagay tayo ng minced na bell pepper para ma-infuse yung lasa ng bell pepper. At ang ating tamis-angas na banana ketchup. Yung iba kasi they are using sugar, pero ako banana ketchup na to add some flavor, yung sweetness at saka yung color din. So haluin natin bago natin ilagay yung ating kokomama na gata. You can use na gata na ano din, pero ako kasi mas gusto ko yung kokomama kasi malasa. Yan natin ating kokomama. Ito siya ng kaldereta ng maraming gata. Kaldereta sa gata. Kokomama, bakirme. Then maglalagay tayo ng ating water. Okay. Mga 2 cups of water. Then, haluin muna natin. Then, ipi-pressure cooker natin to para mas mabilis tayo. Okay, kunin ko lang yung aking takip. Yan. Quick challenge po. Yan. Ipi-pressure cooker natin to ng 15 to 20 minutes. So, ilalak ko na. Yan, nakalak na. Make sure na yung tito nandyan. Paano ba orasan ang pressure cooker? Once na narinig na doon kayo mag-oras. Then, 15 to 20 minutes para make sure na tender ang ating pato or yung duck. Then, ilalagay na natin yung ating mga remaining ingredients. So, ayan mga kabusog. So, after 15 minutes, so pina-rest ko muna tong pressure cooker para mawala yung pressure sa loob. Kasi pag binuksan nyo yan, magkakaroon ng octane. So, ngayon, buksan na natin. So, then, buksan natin ulit ang ating kalan. So, ayan, makikita nyo na reduce na yung sabaw niya. Okay. So, ngayon, maglalagay na tayo yung mga remaining na ingredients natin. Maglalagay na tayo ng, siyempre, liver spread. Yan. Pinaka-famous na liver spread. So, medyo na namin. Okay. Make sure na
halo yung liver spread. After ng liver spread, habang kumukulo siya, lagay na rin natin yung ating pickle relish. Mag-a-add to ng konting sourness at may pagka maasim na malamis-lamis. Then yung ating patatas, tsaka carrots. Ako nagpa-fry ako ng patatas tsaka carrots para hindi siya madurog. So medyo luto na rin yung ating patatas at carrots. So ngayon medyo papakulo lang natin ito konti para masipsip ng patatas yung iba pang moisture. Then we add some half nitong ating slice na bell pepper kasi yung iba gagamitin sa ating pang-garnish. Okay. So let it simmer muna for 3 to 5 minutes para saka natin i-plate ang ating kalderetang bibe. So ito na mga kabusog ang ating kalderetang bibe. So ayan, pina-plate ko na sa aking kasama. So ngayon, titikman na natin. Ito lang ang aking naiwagang kutsara. Tadaan! So ayan, titikman natin sa gilid. Siyempre challenge to. Hindi ko naman nakikita kung ano yung una kong kuha. Diba? Challenge talaga. Dahil may buto yung nakuha ko. So, nawala na yung gamey flavor ng duck dahil dun sa mga ginamit natin. So, yung flavor ng onions, ng bell peppers, ng liver spread, nagsama-sama, and yung coconut milk to release yung flavor ng duck. So, yung lasa niya, yung anggo ng ating bibe ay nawala dahil sa ating mga aromatics na ginamit like onions and garlic. So, isang trivia lang, di ba sabi sa nakaraang video na kalderetang manok, ang kaldereta ay galing sa word na cauldron or iluluto mo siya sa mabibigat na lutuan at gagawin siyang stew. Kung mayroon kayong mga bibigat na kaldero, pwede nyo lutuin ang kaldereta bowl. So, ngayon ang ginamit natin ay pressure cooker para mabilis lumambot ang ating bibe. So hanggang sa susunod ulit mga kabusog, ito ang inyong Manong B na nagsasabing hindi hadlang ang kapansanan para makapagluto ng masarap na ulam. Hanggang sa susunod, bye-bye! It's your kalderetang bebe!